Sa isang lipunan na makabago at isang lipunan na hanggang ngayon ay nananatiling maka-Diyos at relihiyoso, kung saan mas higit na binibigyang halaga ang buhay at dignidad ng tao, may isang bagay ang nananatiling umiiral hanggang ngayon. Pag hindi ka pahangin, dito! Wala akong kasalanan, San! Wala akong kasalanan! Kaya umangin ka na! Dali lang naman to eh. Kayang-kaya mo to. Ito ah. Hindi mo na kasi. Wala po akong kasalanan, sir. Bago ka. Walang sino man ang maaring pahirapan. Ito ang malinaw na nakasaad sa ika-5 artikulo ng Declaration of Human Rights. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng torture? Paano sasabihin ito ay inhuman o hindi makatao? Doon sa Convention Against Torture, ang nakasulat ay ang torture ay anumang paghihirap, pagdurusa, physical man, sa pangangatawan man o sa pag-iisip na maidudulot ng isang tao sa isa pang tao nang mayroong anuman sa mga layunan ito. Una, para makakuha ng pag-amin, confession kung tawagin. Inihiga ako dun sa isang mahabang bangko. Yung ulo ko nakalaylay doon sa dulo. Sa gabi po, hindi daw po siya pinapatulog. Nakaupo lang daw po siya sa silya, tapos nakaposas. Yung mukha ko, tinabunan ng basahan. Tapos binubukusan ng tubig yung ilong. Tumagal yun, mga siguro 15 minutos. Pag dumating sila kasi kung gabi, ang primerong torture ay talagang hindi ako makakain dahil Ito yung tao, ganun yung nakasakay sa akin. pinaghahawakan na yung mga parte ng katawan namin. Namin nakasakay din sa akin dito. Ang ginawa niya, bumaliktad siya, ganun. Yung paa ko naman yung tinira-tira niya, yung ganito. Ito yung butong niya, dalawa. Tinagyan ako ng ng bala dito sa kamay. Yung mga 45 na bala, 45. Hanggang saka iniipit. Unti-unti yun, palakas ng palakas. Gaganunin yun, tapos ganon, magsalita. Di siyempre, dudugo yun. Duduguan na. 3 araw po na hindi siya pinakain para paaminin lang sa kanya yung kasalanan na mga kasalanan na hindi niya nagawa. Doon ako medyo umamin. Ibig sabihin, dahil doon sa hirap, sinabi ko na kasama na ako sa binibintang nilang. Ang binibintang nila sa akin, pagpatay. Po siya, wala po siyang inamin, wala siyang pinirmahan. Yung 3 araw na yun may pinapapirmahan sa kanyang documents, paper. Pangalawa, para parusahan. Dinala kami sa isang madilim na lugar na Lasing yung isang sundalo, 2, aakyat yan dun sa selda namin. mga malalaking lalaki ang nagdala sa amin. Papalapitin yung mukha ko dun sa rehas, tapos bigla nilang hawakan yung... Hindi kami naghiwalay, puro mga babae. Nagsikawan kami ng malakas para marinig ng ibang tao. Yung likod ng ulo ko, tapos iuumpog akong ganun sa ano yung gabi-gabi yun. Attempted rape talaga yung plano nila sa amin. Dahil sa anumang diskriminasyon. Yung pinapakain siya ng gulay, sasabihin ng mga bantay niya, sabi niya, oh, kumain ka na, tinanggal na namin yung baboy. So para sa amin po Muslim,
Napakasakit po yun sa amin. Mas masakit pa po yun kaysa sa physical torture, yung inaapakan ang karapatan namin bilang isang Muslim po. Isa po siyang Muslim leader, isa po siyang imam. Tapos ganun po ang ginagawa sa amin. Mahalaga rin bigyan diin na sa torture, ang may sala ay hindi lamang ang opisyal ng gobyerno na nagsagawa ng torture, kundi ang opisyal ng gobyerno na responsable sa instigation. Pangalawa, siya ay nagbigay ng kanyang pagsang-ayon, consent sa torture, o pangatlo, nanahimik lamang. Binigay niya ang acquiescence sa torture. Nakailang oras po, after mga 4 hours po bago namin siya nakita ulit. Nandun na siya sa isang headquarter. Yung nag-hold talaga sa amin ay yung MISG. Istasyon pala na diyan sa akin ay WPD. Ang nakita ko, si Maganto. Ang epekto ng torture ay hindi natatapos sa oras na ito'y itinigil. Ito'y tumatagal panghabang buhay. May iba na mas nanaisip pang kitli ng kanilang buhay upang makatakas sa isang bangungot na hindi sila magising-gising. Ang long-term effect ay mawalan yung taong tinorture, mawalan ng sense of safety, mawalan ng paniniwalang ang kanyang mundo ay ligtas. Ayoko makakita ng pulis. It took me mga more than 2 years na hindi ako makapagsulat in front of a military, man in uniform. Pangalawa, mawalan siya ng paniwala sa sarili niya na siya ay may kontrol sa kanyang kapaligiran. May mga panahon na nagdi-dream pa kami ng tinotorture kami. Ganun. Maraming beses yun hanggang ngayon. Napakalaking epekto po ngayon yung nangyari sa kanya eh. Lalo na po sa mga anak namin. 6 po yung anak namin. May mga nightmares. Kasi 8 buwan lang tumagal yung aming hearing. Kasi lagi nandun si Maganto. Hanggang ngayon hindi pa nila nakikita ang tatay nila kahit isang dalaw wala. Ipis ka. Kung ipis, pinapatay na lang natin ng ganun. Parang ganun na ako. May mga sophisticated torture galing sa sigarilyo or electrocution. Pagkalipas ng ilang araw, wala na yan. Pero, meron silang panghabang buhay na epekto sa katawan, lalo-lalo na chronic pain, mga epektong magre-remind sa iyo na hindi na ikaw yung the same person. Higit kalating buwan walang manhid yung ulo ko eh. Pag humiga ako, hindi pwedeng higa na dahan-dahan. Pag humiga ako, dire-diretso, kaya tumatama. Tulala po, tapos parang mukhang bangkay na ho.